Sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Pakibati ang inyong katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa lahat. Alam niyo po, hindi ako marunong magsugal. Hindi ako marunong magsabong. Meron ba sa inyo dito nagsasabong? Taas ang kamay. Meron? Wala? Nahihiya lang ata kayo. May isa doon. Alam niyo po, hindi ako nagsasabong, pero marami akong kaibigan na sabongero, sabongera. Meron akong mga tito na mga sabongero. At minsan na ikwento nila, kapag nandun daw sila sa sabungan, halimbawa, ikaw ay tataya ng pera, walang lista-lista. Tinuturo lang, ikaw, magkano ka? 5,000, ikaw. 500, ikaw. 1,000, ganun lang, turuan lang. Walang lista-lista, tinginan lang. At kapag ikaw ay nanalo, o ikaw ay natalo, kailangang magbayad ka doon sa tao na kung kanino ka nakipagpustahan. Kapag ikaw ay natalo, ikaw dapat ang mag-aabot dahil alam mong talo ka. Sabi ng aking mga pinsan, mayroon tinatawag na unwritten rule, palabra de honor sa mga sabongero. Ito ay kung magkano ang sinabi mo, yun dapat ang ibabayad mo. Palabra de honor. Kung ano ang iyong pinusta, yun dapat ang iaabot mo. Hindi ka pwedeng tumakbo, hindi ka pwedeng magbigay ng kulang. Dahil sa kanila, sabi nila, kapag ginawa mo daw yun, it's either masasaktan ka or buhay mo ang kapalit. Sa batas ng mga sabongero, mayroon silang ganun. Kung ano ang sinabi mo, kung ano ang iyong salita, tototohanin mo dapat. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Kung sa atin, mga tao, ginagawa natin ito, bago pa natin maisip ang ganito, naisip na ito ng Diyos. Naisip na ito ng Diyos. At hindi lamang niya naisip, ginawa ito ng Diyos. Sa simula ng Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi sa atin o sinasabi dito na sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Kung ating babasahin ang Biblia, maririnig natin sa mga Ebanghelyo, sinasabi sa atin na ang Diyos Ama nangako sa atin. Nangako ng kaligtasan sa atin. Ipinangako niya na balang araw, ililigtas niya ang buong mundo mula sa kasalanan. At tinutuo ng Diyos Ama ang kanyang sinabi. Tinutuo ng Diyos Ama ang kanyang salita. At ano ang ginawa ng Diyos Ama? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo, si Jesus na ating manunubos. Siya ang salita na nagkatawang tao. Ang salita na nagkatawang tao. Sa mata ng Diyos, kung ano ang kanyang sabihin, ginagawa niya. Sa kanyang pangako, tinutupad niya. Kaya ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Bago pa naging tapat ang tao sa kanyang kapwa-tao, mas nauna nang naging tapat ang Diyos sa atin. Dahil ang kanyang pangakong pagliligtas, tinupad niya. At sa kanyang pagtupad nito, hindi lamang niya inialay ang kanyang sarili, kundi inialay niya ang kanyang pinakamamahal na bugtong na anak. At ang kanyang iniligtas, hindi lamang ang iilang tao, kundi ang buong sanlibutan. At ito po ang kahulugan ng selebrasyon ng Pasko.
ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Hindi lamang natin kasama ang Diyos, hindi lamang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan. Ito po ang magandang balita na hinahatid sa atin sa selebrasyon natin ng Kapaskuhan. Sineselebrate natin, ipinagdiriwang natin ang ating kaligtasan, ang pagdating ng Diyos dito sa lupa, ang pagtupad ng Diyos sa kaniyang salita na pagliligtas sa atin. Kaya nga, sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, sa buong buhay natin practically, ito ang ating pinangahawakan lagi, na madalas nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Makakalimot pa tayo sa Kanya. Iiwan pa natin siya, lalayo pa tayo sa Kanya. Pero hindi tayo iiwanan ng Diyos, hindi tayo kakalimutan ng Diyos, hindi tayo lalayuan ng Diyos. Ito po ang laging ipinapaalala sa atin sa araw-araw na nakakalimutan natin. At bakit natin nakakalimutan? Dahil sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, kasama sa ating kahinaan, kapag nakikita natin na parang napaka-imposible ng mga na pwedeng gawin ng Diyos sa atin, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sana po, hindi lamang sa ngayong araw, kundi sa nakaraang mga araw, sana nalaman natin at naintindihan natin sa kwento ng ating kaligtasan kung papaano ang isang imposibleng pangyayari ay ginawang posible ng Diyos. Ang isang imposibleng bagay, papaano naging posible sa Diyos. Ang isang birhen, mag-aanak ng isang lalaki na hindi man lamang siya ginagalaw ng kahit sinong lalaki. Ang isang baog at matandang babae, manganganak ng isang lalaki. Kaya kung ating babalikan ang nakaraang mga araw, hindi lamang ito kwento ng ating kaligtasan, kundi ito yung kwento kung papaano sa buong buhay natin, hindi lamang tayo dinadamayan ng Diyos, kundi kung papaano tayo sinasamahan at tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw ng Paskong ito, sa araw ng Pasko, balikan natin ang ating mga karanasan. Maganda po na tuwing katapusan ng taon, isang napakagandang pagkakataon na binabalikan natin ang nakaraang mga araw, ang nakaraang mga buwan. Sa ating pagbabalik sa nakaraan, hindi lamang natin inaalala yung mga hamon na ating hinarap sa buhay. Inaalala din natin kung papaano natin nalampasan ang mga hamon na ito. Papaano mo nalampasan ang mga hamon sa buhay? Sasabihin mo siguro, sa tulong ng mga kaibigan ko o sa aking pagsariling pagsusumikap. Pero kung titingnan pa natin ng mas malalim, ito ay lahat ng galing sa Diyos. Itong lahat ay dahil sa katapatan at pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating selebrasyon ng Kapaskuhan, ito sana lagi ang huwag nating kakalimutan. Kung papaano naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa buong sanlibutan, ganun din ang Diyos nagiging tapat sa kanyang pangako sa iyo. Hindi man siya magsalita sa iyo physically or personally, pero sa pamamagitan ng ating mga dasal, malalaman natin. Feeling natin, iniwanan tayo ng Diyos. Feeling natin, hindi nakikinig ang Diyos sa atin. Pero ang totoo, gumagalaw ang Diyos sa loob ng ating buhay. At sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay, hindi man niya ibigay ang ating hinihiling, ang mas binibigay niya kung ano yung makapagbibigay sa atin ng kabutihan at kagalakan at tagumpay sa buhay. Yun po ang ating panghawakan. Yun po ang lagi nating alalahanin. At kung darating tayo sa punto ng ating buhay na makakalimutan natin ang lahat ng ito,
lagi nating balikan ang mga kwento na ating nalaman nung nakaraang mga araw. Mga kwento ng mga pangako ng Diyos at kung papaano niya tinupad ang mga ito, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa mga tao na mahalaga sa kasaysayan ng ating kaligtasan. At kung makita man natin sa ating personal na buhay, kung papaano gumalaw ang Diyos sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, sana yung mga karanasan na yon ang laging tumatak sa ating isip. Na sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, ang Diyos ang laging tumutulong sa atin. Ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin. Ang Diyos hindi nakakalimot sa atin.